Good day mga kabendo. Welcome back to my channel, Edward TV Hub. Bali, magse-set up tayo uli ngayon ng pang piso net or pang car wash gamit ang Allen timer. Pero new version. Tapos ang gamit natin ngayon is Allen 1239. Okay. Isa natin. Itong Allen 1239, tumatanggap to ng bali universal siya. Tatanggap siya ng 5 peso, luma bago, 10, luma bago, saka 20 pesos. Bali, ang kasama niya, ito lang na wire. Bali, isang wire lang ang wire niya. Bali, itong isa lang ang wire niya. Ang connection niya naman ay dito. Itong 4 pin na to. Ayan ang isasalpak natin. Mamaya, salpak natin. Sama na natin yung Allen timer, pero parang new version na to. Kasi yung dating Allen timer, bali kung mapupunan ninyo, hindi ganito ang setup. Bali ito, meron akong lumang version niya. Makikita nyo, may pagkakaiba. Ito, madali naman siya i-setup. Pero ito, parang mas madali, mas pinadali nila ng Allen timer. Kasi yung relay, hindi mo na siya masyadong i-setup para sa mas maraming wiring, kasi kung ito ang gamit mo, yung pinaka old version ng Allen 1222. Pero kung ito ang gagamitin mo, yung new version ng Allen 1222, mas madali kasi meron ng connection yung pinaka relay, yung pinaka extra na relay, external relay kung tawagin. Okay, simulan natin. Bali, ang setup natin itong Allen 1222 na new version. Ang gamit natin coin slot, etong ano nga ba to? 1239. Ito yung pinaka universal. Tumatanggap siya ng bago na 5, saka luma 5 piso, saka 10 bago, 10 pisong luma, saka 20 pesos. Okay, simulan natin. Bali, ang kasama ng ating Allen timer na new version, ito mga wire na. Pero hindi naman natin ito lahat magagamit. Ito ang ano na to, itong wire na to na para sa coin slot saka sa timer natin. Ito yon. Ito ano na to, kasama na mismo Allen 1239. Bali ito 4 wires, pero gagamitin lang naman dito yung tatlo, red, white, saka yung black. Itong pinaka gray, bali wala na to, hindi na siya kasama sa linya. Pero meron na itong new version ng Allen timer, meron siyang sarili na nakalagay para sa universal. Kaya ang gagamitin natin ito na. Itong kasama sa coin slot, hindi na natin gagamitin, tatabi na natin. Yan. Ito naman, pang coin slot, ay pang ano rin to, pang timer, papuntang coin slot. Pero meron na tayo nito kasi universal yung gamit natin. Ito para sa old version. Dito dapat. Ay, hindi na natin gagamitin. Kung mapupunan ninyo, yung mga wire dati, nakasama ng old version, medyo manipis. Ito mas maganda kasi medyo makapal na siya. Mas makakapal na yung mga wire. Iwas sunog na. Hindi na basta susunugin. Okay, simulan natin. Okay, bali, meron naman tayong gagamitin na Allen din to. Allen transformer. 220, 12 volts, pero 2 amperes lang. Ayan. Gagamit din tayo ng extension.
Para ito yung magiging on and off kung ano yung sasaksak mo rito. Pag hinudugan mo na 5 pesos kung coin slot natin, magkukuman siya rito sa board. Gaganahin niya to. So, extension. Kasi ito ano tayo ng plug lang para sa connection nitong ating transformer. Wala natin. Aliwan na natin i-connect. Ito muna ang plug. Ito naman plug natin. Bali itong 220. Wala naman polarity itong 220. Bali gagamit na lang tayo ng connector. Ang connector na to dito tayo. Ito na lang natin para hindi na tayo gagamit ng mga electrical tape kasi for demo lang naman tayo. Okay. Connect na lang natin dito. Dito. May connection na itong ating transformer. Pag sinaksak ko, magkakaroon siya ng power. Pero mamaya na natin sasaksak. Kasi ito naman yung 12 volts. 220 yung red. Paglabas ng 220, dito pupunta sa blue, magiging 12 volts na lang siya. At i-connect na naman natin ito sa connector ng 12 volts. Ito yung pinaka-connector ng 12 volts dito sa ating bagong Allen timer, new version nila. Bali, ito naman yung input nya. Dito, bali, connect natin yung 12 volts. Dito mo, okay na yan. Bali, connector lang ulit din tayo. Connect natin. Siguraduhin natin yung balat natin medyo lang. Tama lang para makapasok yung ating wire. Mamaya magde-demo tayo, bigla pa tayo mga ground. Safety first tayo. Ito naman, bali itong wire natin, parehas siyang red. Wala na rin siyang polarity. Kahit magkabaliktad siya, okay lang, walang problema. Kasi yung dating, yung old version nito, yung sa 12 volts in nito, bali meron siyang polarity. Hindi pwede magkabaliktad. Itong new version, medyo pwede na. Pwede siya magkabaliktad kasi yung wire niya parehas ng red. Yun. Bali, ito naman yung wire na to, itong tatlo, red, black, saka yung blue. Ito naman yung papasok sa normally open, normally closed. Ito yung magkakat. Pag wala ng oras sa timer na hinulog, yung kumari 5 pesos lang, 2 minutes. Kung naubos na yung 2 minutes niya, pag maghihiwalay na itong dalawa, hindi nagagana kung ano may nakasaksak dito sa extension natin. Okay. Bali dito pala sa new version ng Allen 1222, bali ang normally open, saka yung common nya, itong black, saka yung blue. Dati kasi dito sa old version ng Allen timer 1222, yung black saka red ang may connection, yung green ang wala. Tapos ngayon naman, black saka blue ang meron. Dito muna tayo mag-focus sa new version niya. Tapos dito na tayo sa coin slot. Ang coin slot na to dapat to kinakalibrate pa. Pero sa ngayon, i-demo ko lang muna kung paano siya i-wiring. Kasama itong new version Allen 1222. Bali sa next video natin, gagawin natin yung demo para sa calibration.
Kasi masyadong hahaba pag sinama pa natin calibration. Pag tumunog, okay na yan. Bali, ito kasing Allen 1222, meron siyang kasama na pang-connect para sa coin slot na universal. Kaya ito yung ginamit natin. Connect lang natin muna sa piso. 1 peso, 5 peso, 20 pesos, saka post. Ito na natin lagay sa 1 peso. Okay. Bali, may connection na. Ang wala na lang connection, itong normally close natin, normally open, normally close, na magkukuman dito sa ating extension. Kung maghuhulog sa coin slot, magkakaroon ng power. Kung maubos na yung minuto, mawawala na naman ng power. Okay. Bali, ang isang linya ng ating extension, dapat to nakakonekta sa live. Ito yung pula na to, ito yung ating live. Nakakonect sa 220. Bali, yung line 1, i-connect natin dito sa line 1 ng isang extension. Pagsamahin na natin. Tapos, pasok natin dito sa connector. Siguraduhin nyo lang yung pagpasok dito sa connector, walang nakalabas na wire. Para hindi, kahit masagi natin, hindi tayo makakuryente. Hindi tayo makaground. Tapos yung line 2 naman ng extension, blue kasi itong pagpalagay natin itong red, ito yung line 1. Ito naman yung line 2 ng 220 natin, yung blue. I-connect na rin natin dito sa blue. O kahit yung sa blue pa rin. Pwede nga kahit dyan, ipabaliktad, wala ng problema. Kasi ang trabaho lang naman yan, kung nahulugan si coin slot, magkukuman dito, magdutok tong dalawa. Huwag lang silang magsama kasi hindi gagana pag magsama sila. Gamitan na natin ang connector. Connect natin sa normally close yung common nya. Tapos ito namang itong block, ito yung connect natin dito sa line 1. Connect na lang natin. Okay. Hindi nakakonect na. Itong red naman, kung mapupunan nyo, wala na itong connection. Yan na yun. Ngayon, bubuhayin natin yung okay na siya, nakakonect na naman. Check na lang natin yung mga wire, baka lumabas, may magdikit. So, din muna natin ito kailangan. Ano natin? Nakita. Ngayon, itong plug na to, yung kinamik natin dito sa papuntang transformer na 220, kukonect natin ngayon sa loob. Bali, nakakonect na. Nagkaroon ng power yung ating Allen timer. Meron na rin itong ating coin slot. Pero ito, hindi pa siya calibrated. Ika-calibrate pa natin.
Pero titignan natin kung magbabas na siya ng mga coins natin dito. Ano tayo mga coins dito? 20 pesos, 10 pesos na bago, 5 pesos na bago, 5 pesos na luma, 10 pesos na medyo luma. Mali ito yung extension natin. Sak natin to kung gagana o hindi. Ibig sabihin, pag sinaksak natin dito, hindi siya gumana, okay lang, normal lang kasi wala pa siyang hulog. Wala pa siyang command dito para pagduktungin yung blue saka yung itim na normally open, normally close. Subukan natin kung magkukuman yung ating coin slot. 5 pesos na bago. Bali meron siya 1 minute ay 2 minutes naka-set up sa kanya 2 minutes. Set up sa atin 2 minutes sa ating timer. Try natin kung mag-additional siya ng 2 minutes pag inulugan natin ng 5 pesos, old 5 pesos. Okay. Bali, nag-additional siya ng 2 minutes kasi 5 pesos na bago saka 5 pesos na luma. Itong 5 pesos, itong 10 pesos naman na luma, subukan natin ihulog kung magbabago yung timer natin. Dapat to, kasi dapat to 4 minutes plus 3 minutes, dapat to magiging 7 minutes. Okay, 7 minutes. Accurate naman siya, bali siguro naka-calibrate natin bago natin nabili, bago natin nakuha. Kaya mas okay. So, subukan natin yung 10 pesos na bago. 4 minutes din to, bali sana magiging 10 minutes may higit to. Okay, hulog natin. Na-reject niya. 10 pesos, siguro di pa calibrate. Meron. Nagtampo lang. Okay. Tinanggap naman. Kagandahan lang nito ng Universal, kapag naghulog ka ng coins at hindi niya nabasa, hindi nabasa ng coin slot natin, iluluwal niya lang. Hindi kagaya ng mga Universal na ay mga coin slot na dati, yung mga hindi Universal, kakainin lang yung 5 pesos, 10 pesos, hindi niya na ibabalik sa'yo. Okay. 20 pesos, subukan natin. Ang 20 pesos, kung equivalent na ito ay 5 pesos, 2 minutes, dapat to merong 8 minutes. 8 minutes plus 9, equivalent to 17. Dapat magiging 17. Mali. Bali, itong 20 pesos, equivalent lang din siya ng 10 pesos. Ibig sabihin, ang nakalibrate lang dito sa coin slot natin is 3. 5 pesos. Bali, ano pala? 2 lang. 2 pesos, 5 pesos and 10 pesos lang. Bali, yung 20 pesos natin, hindi pa siya calibrated. Pero, binabasa siya for 4 minutes lang. Pero nag-error siya eh. Pero hindi maganda siguro yung pagka-calibrate pa sa kanya. Pero dapat to, i-calibrate mo, sarili mo. Sa sunod na video, itatopic natin kung paano siya i-calibrate. Dito naman yung settings niya. Nakalagay dito, set, add, saka minus. Panoorin nyo na sa ating next video kung paano i-set. Okay. Thank you for watching. God bless. Support my vlog, Edward TV Hub. God bless. Bye-bye.